Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga electronic bus na para lamang sa mga persons with disabilities. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng safe space sa mga public transportation ng mga PWD. Ang detalye sa report ni Noel Tanakay. Mayroong mild cerebral palsy si Sarah. Hirap siya sumakay ng mga pampublikong transportasyon. May one time na incident na sumakay ako ng bus. Nagpreno si driver, muntik na ako masubsob. Kasi hindi nila ako pinaupo. Ang PWD na si Gina, mayroon ding di kaaya-ayang karanasan sa pagsakay ng isang jeep. Alam niyo po, ako ay nakasakay sa jeep at minsan na-step ko yung paa ko. Dumiretso ako pababa, no, doon sa may estero, ay ano tawag doon, yung sa may unahan. So pumunta ako bandang ilalim. So imbes na tulungan ako, no, para bang tinanong nila ano raw ginagawa ko daw doon. Sabi ko na lang, chinecheck ko kung baka flat ang gulong. Kaya naman sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development, mayroon ng electronic bus na para sa mga PWDs. Ininspeksyon nito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Aniya, unang makikinabang nito ang mga manggagawang PWDs. Kasi alam natin na maraming mga may kapansanan natin ang productive members ng workforce natin at nahihirapan na humanap ng sasakayan na safe at accessible. Itong mga bus na ito ay intended lamang para sa mga person with disability. Bakit kamo? Instead na hagdanan, ang gamit ito ay rampa. Ito ay akmang-akma para doon sa naka-wheelchair at mahirap maglakad. Pagpasok mo dito sa loob, dito sa area nito ay sobrang luwag dahil ang area na ito ay pwede dito ilagay ang dalawang wheelchair. Pag hindi naman naka-wheelchair, pwedeng i-open itong upuan na ito para magamit naman ng mga papasok o sasakay ng mga person with disability. Pagdating naman dito sa gitna, dito, kasya dito ang isa pang wheelchair. Mayroon ding CCTV sa loob ng e-bus at mayroon ding sariling app ito kung saan dito magbubuk ang mga PWD para makasakay at dito na rin magbabayad. We are able to track the vehicles as well as yung passengers. So, lumalabas, it is probably the safest transport option available for them. No? Layo nito na mabigyan ng safe space ang mga PWDs na gumagamit ng public transportation. Matatandaan, nag-viral ang isang video na binugbog ang isang PWD sa loob ng isang bus. Pero giit ng sekretary, matagal ng plano ng DSWD na bigyan ng sariling public transportation ang mga PWDs bago pa mangyari ang nasabing insidente. Bago pa nag-viral yung video na yon, inutusan na tayo ng ating Pangulo na siguraduhin na ang pinaka-vulnerable sa ating society o sa ating komunidad ay napoprotektahan. Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD, bibigyan ng grant ng ahensya ang mga association o grupo ng PWDs upang maging kabuhayan na rin nila ang e-bus. Yung mga PWD groups natin, inorganize sila into what we call associations, no? SLPA associations, Sustainable Livelihood Associations. Pagkatapos sila matrain on yung mga basics of how to run a business, bookkeeping, marketing, opening a savings account, nagpartner sila sa Get Philippines. So kung saan, pag niles yung expense, may porsyento ng kinikita ng shuttle na napupunta sa kanila. Sa ngayon, mayroon ng 20 e-bus sa Metro Manila. Isa sa mga ruta nito ay sa BGC sa Taguig. Target ng DSWD na gawin na itong public transportation ng mga PWDs sa buong bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.